So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, meron pong interview dito si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayon lang. So, dito sinabi ni Bersamin na papapasukin po ang ICC dito po sa Pilipinas kahit walang jurisdiction. Siyempre, ito po ay babase po for any other legal way. Okay. So, yari ka digong dito. Oh, kapal kasi ng mukha mo eh. So ito mga kababayan basahin natin tong interview ni Bersamin. Actually may video pa ako dito So sabi dito, Bersamin, Philippine won't change ICC stance, will cooperate via Interpol. Okay. So bali Interpol. So kasi mga kababayan, ito po yung sinabi dati ni Trillanes dati, di ba? So tayo po kahit hindi na po tayo miyembro ng ICC, ang problema po ng ni Duterte, no? Kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, ang Pilipinas po ay parte po ng Interpol. At ang ICC po ay meron pong ugnayan sa Interpol. And actually mga kababayan, no, meron akong ano dito meron akong copy ng agreement nila eh. So, teka lang pakita natin. So ito 'yan This is from So ngayon mga ka-Streetwise, no, malinaw dito na ang Interpol pala at ang ICC ay meron na silang connivance, meron na silang pakikipag-ugnayan 1998 pa lang. So hindi ito bago. Yan So kita nyo ba? Okay. Cooperation agreement. So ito cooperation agreement pala ito, no? Lakihan natin Okay. Ito. Cooperation agreement. Okay. Cooperation agreement between Office of the Prosecutor of the International Criminal Court. So OTP pala. And International Criminal Police Organization, Interpol. So ito sabi dito, di ba? International Criminal Police Organization, Interpol, di ba? Recalling that on 17th of July 1998, the United Nations Diplomatic Conference of Penitentiaries on the establishment of Interpol Criminal Court adopted the wrong statute of the International Criminal Court. Ang gulo ko magbasa. So ito mga kababayan. So malinaw na noong 1998 pa lang may ugnayan na po ang Interpol tsaka OTP pala, OTP. Sino bang nag-iimbestiga sa mga Duterte? ICC. Tama, ICC sa pamamagitan nga po ng OTP, Office of the Prosecutor. So yari ka dito, Digong, di ba? Continue natin sabi pa dito. Stop muna natin to. So sabi pa dito. Okay, continue. Okay, sabi dito. Yan, okay. Pala said that the Philippine stance on withdrawing from the International Criminal Court remains unchanged, but it will cooperate if the International Tribunal makes request through International Criminal Police Organization. So ngayon malinaw mga kababayan na mukhang wala pa rin po talagang plano ang administrasyon po na to na sumali po ulit sa ICC. So ngayon ang mangyayari po dito tulad nga po ng sinabi ni Secretary Boy Rimulya, kung ano ba yung pwedeng gawin ng Pilipinas at ICC, 'di ba? Habang tayo po ay hindi na miyembro. Ano yung mga legal remedies na pwede nating pag-usapan diyan? 'Di ba? So sabi pa dito, okay? In the press conference on Friday, so ngayon pala to, no? Secretary Lucas Bersamin was asked whether the country is changing its position on the ICC after Justice Secretary Crispin Rimulya expressed openness to discussing the previous administration's bloody war on drugs. Yan. So malino mga kababayan, no, na makikipag-usap po si Secretary Boying Rimulya sa ICC dahil po sa war on drugs si Digong. So tulad nga po ng sinasabi dito sa balita from from GMA News ko ata nabasa. Tama, GMA News Online yan, no. Ito na. Philippines open to talking with ICC, says DOJ. Di ba? So, tanong bakit? Ba't makipag-usap? So, malamang tapos na yung investigasyon. Yan kasi, kayong mga Duterte fanatics kayong mga Duterte bobo supporter, napaka-utak pulburan ninyo So, actually, mga kababayan, meron tayong video dito. Panoorin natin to So, putol-putulin ko lang baka kasi copyright tayo ng ABS-CBN So, ito, panoorin natin to. When it comes to ICC, because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war.
Na ganito. Yan ah. So tulad nga ng sinabi ko nga kanina, ito nga po yung sinabi ni Secretary Boying Rimulya. So ngayon dito, nilinaw po ito ni Bersamin. Yan ah, ito, yan. Philippines open, Philippines open to talking with ICC, says DOJ. So regarding nga po ito kay Duterte. So malinaw to. Okay, continue. We have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is no already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Yun. Okay, so malinaw. So ang rason ngayon ni Bersamin, 'di ba? Kapag tayo po ay ni-request ng Interpol na hulihin si Duterte, wala tayong magagawa kundi hulihin si Duterte sa pamamagitan po ng Interpol. 'Di ba? So kasi nga po no, tayo po ay nakinabang din po sa Interpol. 'Di ba naalala nyo, 'di ba? Yung kay yung kay Alice Guo. Hanapin natin dito So ito po yung example dati, 'di ba? 'Di ba nung natakasan tayo ni Alice Guo dahil sa kapalpakan po ng Bureau of Immigration natin. So tayo po ay humingi ng tulong, kailan daming ads. Kay kay Interpol, 'di ba? Philippine 6 Interpol Blue Notice to locate Alice Guo. At nahuli po si Alice Guo sa pamamagitan po ng Interpol. And actually, hindi lang po kay Alice Guo. Meron pang isa dito, yung kay Arnie Tevez. So ito nakalagay ito sa website ng DOJ, no? So Interpol issues red notice for former Congressman Arnie Tevez at siya po ay nahuli po sa Timor-Leste. 'Di ba? Isipin niyo puro mga tauhan ni Digong 'to eh. Arnie Tevez, 'di ba? Alice Guo, mga tauhan ni matandang hukulubang Duterte ito. Oh. So ngayon, tayo po ay humingi ng tulong dito po sa Interpol nung hinuhuli nga itong mga tauhan or mga bataan ni Digong. So ngayon, syempre, ngayon si Digong na po ang huhulihin po ng ICC sa pamamagitan po ng Interpol. So syempre, the favor will return to us. 'Di ba? So hindi pwede 'yon na pag tayo humingi ng tulong, okay lang. Pero pag tayo naman hihinga ng tulong, ayaw natin. So ano ba pipiliin ninyo? Bayan o Duterte? Kasi pag tayo po, no, hindi po tayo sumunod dito po sa gusto ng Interpol, at ito naman po ay naayon sa batas, papangit po yung imahe natin sa buong mundo. Di ba? Ang pangit pala natin kausap. Oh, so kayo ba? Kaya nyo bang ipagpalit yan? Di ba? Si Duterte na mamamatay tao? O yung imahe natin sa buong piso, or yung imahe natin sa buong mundo? Di ba? Ang pangit na nga ng imahe natin sa buong mundo dahil kay Duterte tapos susuportahan nyo pa, di ba? So ito, continue pa natin Sige. Sabihin na, oy, kumo ICC siyang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting you know what that means, no? Ibig sabihin ng foreign relations po natin yan. Ang nakasalalay po dito. Tandaan nyo relasyon po natin sa ibang bansa sa buong mundo ang nakasalalay dito, di ba? Regarding po sa paghuli kay Duterte. Sige, continue. Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Well, yun po ba yun? Ganito yan, Wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Correct. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is
wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean Pero ito mga kababayan, no, ito yung malinaw, no? Ang tanong kasi dito, di ba? Ano ba yung rason ni Digong kung bakit tayo umalis sa ICC noong 2019? 2018 pa lang mga kababayan, no? Nag-file na po ng petition ang Philippine government para po umalis sa ICC at ito po ay naprobahan 2019. So ang tanong dito, ano ba yung rason ni Duterte? So sabi ni Digong tungkol daw ito sa soberenya, tungkol daw ito sa pagiging malaya natin. So actually para sa akin napakabobong dahilan po noon. So ibig sabihin pala yung ibang mga European countries, 'di ba hindi pala malaya, walang sariling soberenya. Kasi nga po miyembro ng ICC. Ayun ba ibig sabihin noon? Parang ang labo ata, no? So ngayon, malinaw dito mga kababayan, no? Na kaya talaga umalis tayo sa ICC nung panahon nga po ni Duterte. Dahil po, no, kinasuhan na po. Nakasuhan si Duterte sa ICC. Ayun po ang malinaw na explanation dito. At doon sa mga bobong mga DDS, no, hindi na lang kayo mamatay, di ba? So ngayon, itong sa mga bobong DDS na sinasabi na ang drug war daw po ni Duterte ay successful. Ang tanong, kung successful ito, bakit nyo tinigil? Di ba wala pang isang taon, tinigil po yung drug war. So ba't nyo tinigil kung successful pala? Hindi pa ubos ang droga nung tinigil po ni Duterte yung drug war. So paano yung sasabi successful? Oh, kailan tinigil yung drug war ni Duterte? Mga February, no? February 2017. Wala pang isang buwan. Ay, wala pang isang taon. Oh, ayun ang tanong ko dito eh. Kung successful talaga yung drug war ni Duterte, meron akong tatlong tanong dyan. Una, bakit walang nahuling malaking isda? Pangalawa, di ba? Bakit nga nila tinigil? Pangatlo, hindi naman po natigil ang droga. Ganun pa rin po. Oh, nagmahal nga lang. Nagmahal pa nga yung droga. Di ba? So, mas lalong kumita pa yung mga drug cartel. Nagkaroon pa ng cartel. because of what I just said. That does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. O, yun. Yan na. So, sabi ni Bersamin, wala naman tayong pakialam sa ICC na kasi nga po, tayo po ay hindi na miyembro. Ang nag-uusapan dito, yung relasyon po natin sa Interpol. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, no, base po sa research natin dito, no, hanapin natin country member of ICC, of Interpol pala. So ngayon mga kababayan, no, ang pag-asa na lang po talaga nila Duterte at nila Bato para hindi po sila hulihin ng ICC, pumunta sila sa mga bansang ito. Ito, no, ito yung mga bansa na may kulay puti, no? So, hindi ko kasi alam to, no? Ang alam ko lang dito yung Taiwan. Ito yung Taiwan, 'di ba? Yung kasi may kulay pula, yung North Korea, 'di ba? Yung Georgia, yan. Yung Georgia hindi rin kasama sa ICC. Yung Northern Cyprus, 'di ba? Tapos yung yung Malta. Yan, yung mga puti-puti na yan, di ba? So, para iwas kayo huli sa ICC, pumunta kayo sa mga bansang hindi miyembro hindi miyembro ng Interpol. Ewan ko lang kung tanggapin kayo doon, di ba mamamatay tao kayo doon, baka maubos din ng tao doon. Isipin niyo sa Malta, konti ng tao doon, no? Baka matakot pa yung yung mga tao doon. Baka patayin din ni Duterte. So yun mga ka-streeters, sa dyan po sa Team Replay, no pong masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na pagsuporta nga po dito sa sinabi nga po ni DOJ Secretary Boying Rimulya kahapon. Okay? So kayo ba, pabor ba kayo dito? At kayo ba naniniwala ba kayo na malapit na po talagang makapasok ang ICC sa Pilipinas? Kasi ngayon ang nagbukas po ng issue po na to, hindi na po media, hindi na po yung mga tao outside the ICC or outside the government. Gobyerno na mismo ang may sabi. 'Di ba naalala nyo dati, 'di ba last year, sino ba yung mga nagsasalita about sa ICC? 'Di ba sila De Lima, sila Trillanes, sila Conti, 'di ba media? Ngayon po kasi ang nag-open po ng issue po na to, gobyerno mismo natin. So kayo ba naniniwala ba kayo na malapit na po talagang pahuli si Digong? Yan na, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like po, subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.